Sa araw na ito, haharap na muli sa komite ang nooy nagpakilala sa atin na si Alice Leal Guo. Kumpirmado na po ng NBI na siya si Guo Huaping, isang Chinese national na pumasok dito noong 2003. Ibig sabihin, humarap siya sa atin sa Senado at tahasang nagsinungaling. Alice Guo, sino ka ba talaga? Alam na namin lahat through the hearings conducted by this committee na hindi ka Pilipino. Hindi totoong lumaki ka sa farm, hindi totoo si Teacher Rubilin, hindi rin totoo na simpleng mamamayan ka lang. Umabot po tayo sa araw na ito, Madam Chair, dahil bukod po sa puro hindi ko na po maaalala, Your Honor, ang sagot sa atin, tinaguan pa ho tayo ni Miss Alice Guo na napag-alaman nating hindi tunay na Pilipino. Kung may natutunan tayo dito sa kwento ni Alice Guo, basta't may pera ka, walang imposible. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping? Ibig sabihin, humarap siya sa mamamayan ng Bamban at tahasang nagsinungaling. Kahit anong pagpapakyut niya, hindi matatanggal ang katotohanan ito. This is why yung tila celebrity treatment sa kanya ay di katanggap-tanggap. Huwag po tayong papabola. Huwag po tayong magpauto. Friends, I am proud to say that our hearings have made significant progress. Maliban sa proklamasyon ng presidente sa pag-ban ng POGO, naiuwi na din sa Pilipinas si Alice Guo para harapin ang mga naiwan nating mga tanong para sa kanya. Sa gitna ng malawakang public interest sa tinatawag nilang Senetflix na ito, huwag nating kalimutan na ang pangunahin nating layunin ay ang pagpapaganda ng ating mga batas at polisiya. Nakikita na natin ang mga gaps sa ating mga polisiya sa birth registration, border control, cyber fraud at iba pa. We need to make sure our hearings achieve this purpose. Otherwise, all our efforts will be for naught. Hindi ko na po ito patatagalin pa. I will ask my colleagues if they have opening statements at pagkatapos niyan, we'll ask the COMSEC to recognize the resource persons and administer the oath to those here for the first time. Para po sa maalwan na daloy ng pagdinig na ito and to give everyone a chance to ask questions. After the chair, we will limit po the questions to 15 minutes per senator. Tapos, ay tignan natin kung pwede tayong mag-round 2. In order of arrival po tayo, ito po ang sequence. Pagkatapos ng chair, si SP Pro Tempore Sen Jinggoy, Senate Minority Leader Sen Coco, Senator Joel, Senator Bato o Doroy de la Rosa, Senator JV, Senator Sherwin, Senator Raffy. So dear colleagues, mayroon bang may opening statement sa atin? Yes, SP Pro Temp Thank you, Madam Jinggoy, Chair. and then yes. Before I proceed with my opening statement, may I request Ms. Alice Guo to remove her face mask kung totoo siya talaga si Alice Guo. Please remove your mask, Ms. Guo. Siya nga. Yes, Good morning, SP Pro Madam Temp. Chair, and to our esteemed colleagues. Ms. Alice Guo, kumusta ka na? Kumusta ang pagbabalik Pilipinas mo? Ms. Alice, I told you to remove your face mask all throughout the keep it hearing. removed. Magandang umaga po, Sen. Okay naman po. Okay. Marami ka litrato naka-peace sign ka pa and all smiles kasama ang mga tauhan ng NBI at mga BI at tiga Bureau of Immigration. Nakakadismaya to at napaka-unprofessional. Bigyan niyo naman ng dignidad ang inyong mga trabaho. Sa araw na ito, haharap na muli sa komite ang nooy nagpakilala sa atin na si Alice Leal Guo. Kumpirmado na po ng NBI na siya si Guo Huaping, isang Chinese national
na pumasok dito noong 2003. Ibig sabihin, humarap siya sa atin sa Senado at tahasang nagsinungaling. Alice Go, sino ka ba talaga? Alam na namin lahat through the hearings conducted by this committee na hindi ka Pilipino. Hindi totoong lumaki ka sa farm, hindi totoo si Teacher Rubilin, hindi rin totoo na simpleng mamamayan ka lang. Puro kasinungalingan ang istorya na isinuwalat mo dito sa Senado at sa publiko. At the two Senate hearings that you were present, and you were under oath, but you fearlessly fabricated stories and fed the Filipinos a pack of lies. And in stark contrast to the purported image that you grew up in a farm and was only involved in hog and poultry raising, some 28 billion flowed through your bank accounts despite your companies earning meager income. Gaano ba kalawak ang kanilang operasyon? At ano ang intensyon niya na pati pagiging mayor ay kailangan niyang pasukin? She openly mocked our government processes, disrespected our electoral system, and insulted every Filipino by believing she could run for mayor, win, and never be caught. At isa pa, tungkol sa kanyang counter affidavit na sinumite sa DOJ para sa kanyang human trafficking case na submitted na for resolution noong pang August 6, hindi ba talaga nakakapagtaka na nagpanotaryo noong August 14 sa San Jose del Monte, Bulacan, maski wala na siya sa bansa? Nag-request na tanggapin ng DOJ ang kanyang counter affidavit, maski na tapos na ang deadline. Kaya naman pala pinagpipilitan ng kanyang mga abogado na nandito pa si Alice Go dahil may butas sa pagpapanotaryo. And it was all part of the narrative that Alice Go was still here. Her lawyers insisting that they were told by Alice Go that she is still here in the country despite reports that she was seen abroad. Dapat panagutin ang gumawa ng kabalustugan na ito. She must have been laughing at us, thinking she outsmarted everyone when she fled the Philippines undetected, or rather with the help of civilians and potentially even those in government. And let me just state frustratingly that the Indonesian authorities did exactly what the Philippine authorities have failed to do in 2 months with regard to her arrest. But nevertheless, I would like to commend the DILG Secretary Abalos, for a job well done and for successfully negotiating the return and bringing Alice Go back to our country. Nais natin malaman kung sino-sino ang mga tumulong kay Alice Go at sa kanyang mga kasamahan para makalabas ng Pilipinas na hindi dumaan sa tamang proseso. Certainly, we also would want to know how these Chinese nationals pretending to be Filipinos were allowed to open businesses under their names. How were they able to use Filipinos as dummies in their companies? Also, how were they able to circumvent the constitutional prohibition of limiting foreign equity to 40%? Maraming batas ang kanilang nilabag. Nararapat lamang na sila'y managot, and we cannot let them get away with this. Maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat din, SP Pro Tem Jinggoy. Any other colleagues with yes, Sen Joel and then Sen Sherwin. Thank you very much, Madam Chair. Magandang araw po sa ating lahat. Ang sabi po ng John chapter 8 verse 32, the truth shall set us free. Isa lang po ang gusto nating lahat na malaman. Matagal na nating hinahanap. Matagal na nating hinihintay. Ito rin ang hinihintay ngayon ng sambayan ng Pilipino. Walang iba kundi ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Umabot po tayo sa araw na ito, Madam Chair, dahil bukod po sa puro hindi ko na po maaalala, Your Honor, ang sagot sa atin, tinaguan pa ho tayo ni Miss Alice Go na napag-alaman nating hindi tunay na Pilipino. Alice, binastos mo at binalahura mo ang buong gobyerno
ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit nung nahuli ka, parang walang-wala sa'yo. Na-offend po kami. Na-offend po kami. Hindi ko po alam, pero parang ang turing mo sa amin ay kaaway na. Pero ang totoo, Alice, ang totoo kung magsasabi ka ng katotohanan, kami dito sa Senado ang totoong kakampi mo. Bibigyan ka namin muli ng pagkakataon ngayong araw na ito. Pagkakataon na isiwalat ang katotohanan. Dahil kahit ayaw mong sabihin ng katotohanan, Senado ito. Hindi ito perya. Sigurado kami na malalaman at lalabas ang katotohanan sa Senado. Kung ikaw ay tunay na Pilipino, dapat alam mo ang kasaysayan. Sa kasaysayan, ang Senado ang nagiging sandigan ng demokrasya. Ito ang nagpapalabas ng katotohanan. Pag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, ang Senado ang siguradong magpuprotekta sa iyo more than any agency or institution in this country. Muli, isang bagong pagkakataon ng araw na ito, lalo para sa iyo, Alice. Sa pagsasabi mo ng katotohanan, hindi lang ikaw ang magbebenepisyo, kundi ang sambayanan. At ipapaalala ko sa iyo muli ang iyong sinumpaan dito sa Senado to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kung hindi ka sasagot sa mga tanong natin dito sa Senado o maglulubid ka lang ng buhangin, hindi lalabas ang katotohanan. Nais nating sabihin sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng ating ginagawa. Not just in the aid of legislation, but to ensure that we will put a period, an end to this horrible and terrible pogo na ipakita ng Senado through this committee na even LGUs, even a town like Banban ay kayang pasukin at kontrolin ng husto ng pogo. Can you imagine, ladies and gentlemen, kung magpapatuloy ito? Hindi lamang mayor, gobernador, congressman o senador, baka balang araw, pag hindi natin tinuldukan ito, sa susunod na halalan, meron tayong pogo-sponsored president. Kaya po importante na pagtulong-tulungan po natin ito at siguruhin that we will be able to serve the best interests of our people. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Salamat din, Sen Joel. Sen Sherwin? Go Huaping, nagsinungaling ka sa taong bayan, nagsinungaling ka sa Senado, at higit sa lahat, nagsinungaling ka sa sarili mong kababayan sa Bamban. Alam namin hindi ka Pilipino. Nakita namin yan sa pekeng birth certificate mo. Alam namin na hindi ka lumaki sa farm at hindi ka nag-homeschool. Dahil alam ko saan ka nag-aaral, sa Grace Christian High School, na parehong eskwelahan na pinuntahan ko. Alam namin na merong kang kapatid na si Wesley Guo at si Seaman Guo na itinakwil mo nung una. At alam rin namin yung connection mo sa mga pogo. Kahit na naging mayor ka, hindi mo ibinenta yung pagmamay-ari mo sa Baufulan. At alam namin, konektado ka pa rin yan hanggat ikaw ay nasa posisyon. Alam rin namin na merong kang koneksyon sa dalawang pogo na nag-ooperate sa sarili mong bayan, yung Hongsheng at yung Zunyuan. At mamaya ipapakita rin namin yung koneksyon mo doon. Kahit na tumakas ka, ipinagpatuloy namin yung pagdinig dito sa committee. At dahil sa pagdinig na ito, maraming kaso ang na-file sa iyo. 7 kaso. Graft and corruption case ng Ombudsman, human trafficking case ng DOJ, co-warranto case ng Solgen, tax evasion case ng BIR, money laundering case ng AMLAC, pagkansela ng birth certificate mo ng Solgen, at meron ring election code offense ng COMELEC. Ito na siguro ang tingin ko isa sa pinaka malalim at malalang criminal activity na nakita natin sa buong kasaysayan natin. Sa isang tao, halos 7 kaso ang isinampas sa iyo. Pero alam namin hindi pa tapos itong pagdinig namin.
Gusto namin malaman kung sino ang tumulong sa iyo para makatakas, pribadong personalidad man o sa gobyerno. Gusto rin namin malaman sino pa ang mga kasabwat mo sa Pogo Hub sa Bamban, pati na rin sa Pogo Hub sa Porac dahil nakakita na kami ng koneksyon dito sa dalawa. At gusto rin namin malaman kung sino-sino pa yung mga personalidad na tumulong sa iyo para mabuo itong mga Pogo Hub sa ating bansa, sa gobyerno man o sa pribado. Importante na makasuhan sila at importante rin na panugutin sila. Kaya mahalaga itong hearing na ito at mahalaga na marinig namin sa iyo mismo kung sino-sino itong mga taong tumulong sa iyo para magdala ng krimen dito sa ating minamahal na bansa. Thank you very much, Madam Chairperson. Thank you very much also, Sen. Sherwin. Meron pa ba opening statements? Sen JV and then Sen Rafi. Madam Chair, morning po. Anyway, sa umagang ito, sabi ko nga noon, satisfied naman ako and I'd like to congratulate again the Chair and the committee for ably handling this issue. Pero sa tatlong bagay lang po, Madam Chair, no? Ang importante, una-una, gusto natin malaman, sino ba talaga ang tunay na mga boses, no, in this web of international syndicate na pumasok dito sa ating bansa. At sana po yan ay sabihin po ni Ms. Go ngayong umaga. Pangalawa, sino, muli nabanggit na, sino ang mga tumulong na pribado man o nasa gobyerno para siya po ay tumakas dahil hindi na po pwedeng maulit ito na tayo po ay binabastos sa sariling bansa, nakatulong ang ilang mga nasa ahensya ng ating pamalan. At panghuli, ay pangatlo po ay Madam Chair, sino po ang tumulong kay Ms. Go na makapasok sa larangan ng politika hanggang siya po ay maging mayor? Baka mamaya po ay marami na humpain ang Chinese Communist Party, ang CCP. Dahil po sa ating dispute, mamaya sa iba't ibang lugar ay nakapasok na rin po pa sila. So yung tatlong bagay lang po ngayong umaga, alam ko po ay marami pa hong magtatanong, pero sana po ay masagot po ito ni Ms. Go sa umagang to. Maraming salamat. Maraming salamat din, Sen JV. Sen Rafi. Good morning, Madam Chair, Senator Risa Ontiveros, colleagues, resource speakers and guests. Maraming salamat po sa pagdalo. As chairperson of the Committee on Public Service, I'm concerned about the regulation of our transport system. We provide regulations for several reasons. First, to safeguard those taking public transportation are safe and secure. Second, to ensure that those given the privilege to own and operate any form of transportation could be held liable for their actions in operating such vehicle, vessel, or aircraft. And finally, there is a need to regulate these transport systems because they could be used for criminal activities. These past weeks, namangha po tayo sa mala-action movie na kwento ni Sheila Goo. She painted for us what was probably the escape route out of the Philippines. But note, that is just probably. Hindi po tayo sigurado. We have to take her testimony with a grain of salt. For all we know, binuulan din nila yung kwentong yan doon sa farm kung saan lumaki si Miss Alice Go. Mga kwentong paglihis sa tunay na nangyayari. Based on our research and discussion with transport experts, anyone with money could have several options for exiting the Philippines. Madam Chair, may I please direct everyone to a video we prepared to give an idea of what could have happened being used by the Goos. Sen Rafi, just for the information of the committee, ilang minuto po yung ating video? Less than a minute, Madam Chair. Thank you. Please proceed, Sen Rafi, as part of your opening statement. Starting with the lower deck, which is where most of the action Before we proceed, the Chair would like to acknowledge and There's thank the net, presence of the deck Majority also, Leader, Sen Francis. speedboat, Salamat po. Please proceed, a Sen Rafi. skiff boat, Okay, and the as net you can see, that's the fishing vessel. At nabanggit yan ni Alice Goo starting with the lower deck, during which is where one of most the hearings. action happens. Sheila Goo, na sumakay sila sa maliit na boat, kulay puti, and then nag-transfer sa isang fishing vessel. So maaring ganun yung ginamit na roll, yung video. And then papakita po natin
kung papaano na hindi na niya kailangan pang sumampa from boat to boat dahil sinek din po namin from July 1 to July 20 yung route na binanggit ni Sheila Goo ay medyo rough ang dagat, medyo maalon, habagat, kaya imposibleng basta-basta na lamang sila makapagsampa without the aid of that fishing vessel that I showed. Wala ba tayong moving? Mabilis lang. Can we proceed to show the video, please? As part of the opening statement. Or kung hindi pa kaya sa ngayon, Sen. Rafi, baka sa bahagi ng pagtatanong nyo mamaya. Yes. Today, Madam Chair, with the help of our resource speakers from the Coast Guard, Immigration, CAAP, and other relevant agencies, I would like to identify the weak points in our border control. Madam Chair, our country's borders is very complicated. Every shoreline could serve as an exit point. And this makes the Philippines a potential hub for transnational crimes. We have to review our border control and transportation regulations policies. Wala po sa mga commercial modes of transportation ang problema. Kasi ang kriminal, hindi naman po sasakayan ng MRT. Usually sarili niyang motorsiklo or heavily tainted na van. Ganon din po sa sea and air transport. Ang kriminal na may pera ay may ibang paraan ng paglalakbay. On another matter, Madam Chair, I would like also for us to look into the process and protocol in extracting fugitives in our country. This is not our first fugitive extraction. We have undergone this process before. But what was the reason why there seemed to be a different protocol with Alice Goo's extraction? Yusek Raul Vasquez said that it was just an immigration-to-immigration issue. Si Alice Goo, tulad ni Sheila Goo at Cassandra Ong, ay hinuli ng Indonesian authorities dahil sa immigration violation. Dahil dalawang passport at hindi proper ang entry documents. That was the process that was followed because it is fast, efficient, and least expensive dahil nga immigration to immigration lang. Exclusion removal on their side and extraction on our side. In fact, for the two ladies, Sheila Goo and Cassandra Ong, there was just 2 immigration officers and 2 NBI officers who processed their extraction and they took a regular commercial flight. What was the thought process behind the alternate protocol in the case of Alice Goo? The Senate arrest order was issued prior to the warrant issued by the Capas Tarlac RTC. I want this to be clarified in this hearing. And finally, was the dismissal of Alice Goo from being mayor a scheme for the filing of the case in Capas Tarlac? Would it not be better if this case was filed in a court outside the jurisdiction of Tarlac, which Alice Goo treated as her playground? Of course, we assume that there is a regularity in our court processes. But maybe we should realign our policies to ensure that it cannot be manipulated. Because, let's face it, kung may natutunan tayo dito sa kwento ni Alice Goo, basta't may pera ka, walang imposible. May I Yes, also Senjo. ask if we were able to invite the secretary of Mayor Kaluga, a certain Cherry, which is she around? Thank you. Thank you. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. Also, Comsec, na-invite, I heard the name Cassandra Leong. Ano, nandito ba siya ngayon ulit? O nandito na ba siya sa atin? Madam Chair, she is still at the hospital, but we sent a letter to the speaker requesting the presence of Ms. Cassandra Ong here. But there's no reply from the office of the speaker. Well, the committee hopes that there will be a Yeah, reply actually- forthcoming from the office of the speaker. Yes, Well, Comsec. there's a reply, if I may read, this of your committee to allow Ms. Catherine Cassandra Leong to attend the public hearing on September 9, 2024 at the Senate. Please know that this request has been approved by the Joint Justice Committee. However, please be informed that Ms. Ong is still confined at the hospital in Taguig. Our latest update is that she may be discharged from confinement either tonight or Tuesday, tomorrow.
That's good to know, Comsec, at salamat sa sagot ng Office of the Speaker. We have that in writing, ano po, hindi lang sa cellphone. Okay po. And tamang-tama kung di-discharge na siya ngayong gabi kasi actually ang alam natin last time, Huwebes, 2 to 3 days lamang siya pinapapahinga ng doctor ng House. So she should really be here at the next hearing. Yes, Sen. Madam Chair. Joel. Yes, Madam Chair, following the opening statements a while ago of Senator Raffy, and I think it's very important that we set the record straight when it comes to the contempt powers of the Senate, the jurisdiction in the pending court cases, and I can see two brilliant legal luminaries here on this August chamber. Madam Chair, just for the record and for the sake of clarification, is it correct that Miss Alice Go is still under contempt for her failure to attend the two hearings of this Senate committee, June 26 and July 10 hearings? Is that an affirmative, Madam Chair? That is correct, Sen. Joel. Alice Go or Go Huaping is still subject to the citation of contempt of this committee and the Senate. So live pa rin po ito, Madam Chair. Pangalawa, yung jurisdiction, no? May we know the committee's position as to the jurisdiction and the period of imprisonment under the inherent contempt powers of the Senate, Madam Chair? Sen. Joel, those are actually among the questions that not only the chair, but I'm sure the colleagues will be raising during this hearing. And by the end of the hearing, gusto kong makapagbuo talaga ng ruling ang chair at ang komite tungkol sa importanteng usaping ito kasi napaka-importante po sa komite at sa buong Senado na nirerespeto ng mga resource persons ang powers at ang rulings ng Senado. In the same way, we give equal respect to the co-equal branches of government. Before the chair asks the COMSEC to administer the oath to our resource persons, I will call on the majority leader and then we will proceed to the administering of the oath. Yes, Sen. Francis. Madam Chair, good morning. Germane to the statement given by Senator Joel Villanueva. At the proper time, mamaya po, I will file a motion directing this committee to take cognizance of Miss Alice Go at dito na muna iditini sa Senado. Thank you. I serve notice, Madam Chair. I have with me bags of jurisprudence to back up my claim. Thank you very much, Madam Chair. Majority Leader. The chair will welcome that motion at the proper time and Madam will Chair. Madam Chair, I still rule on it accordingly. Yes, and Joel. Thank you very much, Madam Chair, and I'd like to thank our majority leader for raising that up because that is precisely what we wanted to tackle, Madam Chair, because let me just put into the records of this August chamber, the landmark case of Arnold versus Nazareno. This is a landmark case. It was stated that obedience to its process may be enforced by the Senate committee if the subject investigation before it was within the range of legitimate legislative inquiry. Accordingly, Madam Chair, as you mentioned, live yung ating contempt citation kay Alice Go. As long as there is legitimate legislative inquiry, then the inherent power of contempt by the Senate may be properly exercised. Conversely, Madam Chair, once the legislative inquiry concludes, the exercise of the inherent power of contempt ceases and there is no more genuine necessity to penalize the detained witness. I was about to ask that question, Madam Chair, before the majority leader made that statement of his intention, and it's also the intention of this representation to make a motion, Madam Chair, because the question will be, will Ms. Guo's presence here today not interfere with her pending cases in court? I would say no. And that is the position of this humble representation. And we wanted also to know the position of this committee. Madam Chair, I don't think that the mere filing of a criminal complaint before a court should not automatically bar the conduct of legislative investigation. At alam na alam ni Senator Jinggoy ito kasi yung Regis Romero II versus Senator Jinggoy Estrada, yung pong nakalagay po doon sa desisyon
the power of legislative inquiry cannot be made subordinate to a criminal or administrative investigation. And so I remain steadfast with that position, Madam Chair, and let me place it into the records that it should not that we have jurisdiction, Madam Chair. Considering also that we were the first one who issued the warrant of arrest, Madam Chair. And last but not the least, before we start, I know everyone wanted to ask questions. I wanted to raise this, and considering that we have Senator Francis Tolentino and Senator Acoco Pimentel with us here today, if you look at RA number 100660, this is an act strengthening further the functional and structural organization of the Sandigan Bayan, further amending Presidential Decree number 1606. It states there, Madam Chair, section, what's that particular section? Section 5, if I'm not mistaken, Madam Chair, that the regional trial courts shall have exclusive original jurisdiction where the information does not allege any damage to the government or any bribery. Letter B, alleges damage to the government or bribery arising from the same closely related transactions or acts in amount not exceeding to 1 million pesos. So yun po yung nangyari, no? But, Madam Chair, it should not be the Capas Regional Trial Court, but a different court should handle the case of Miss Alice. Under Republic Act number 10660, Madam Chair, it states there that cases, and we talk about it on the sidelines with our minority leader, it says there, cases falling under the jurisdiction of the Regional Trial Court under this section shall be tried in a judicial region other than where the official holds office. So I submit to the wisdom of this committee, and again, wanted to put that into the records. Thank you, Madam Chair. Thank you also, Sen. Joel. Of course, that is a substantive question already. So yung tanong tungkol sa criminal jurisdiction, siguradong i-discuss pa natin mamaya ng konti sa hearing na ito. Pero mayaman na yung mga predicate na inilatag para sa motion na ihahain ni Majority Leader Sen. Francis mamaya at pati ni Sen. Joel. At gaya ng sinabi ko kanina, dahil talagang ang Senado ang unang nag-issue ng warrant kaugnay ni Alice Guo at nag-trigger ng manhunt para sa kanya, the Chair will welcome that motion, and ano pa man yung magiging ruling ng Chair, makakapag-coordinate naman at magko-coordinate kung sakali ang komiteng ito sa korte which has jurisdiction of her detention at the moment. So maraming salamat po mga kasama para dito sa ating unang round ng exchanges. Comsec, panumpain yung mga hindi pa nakapapanumpa. May I request those who have not taken their oath during the previous hearings to please stand up, raise your right hand and repeat after me. I, please state your name, do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to this committee. Thank you. You may now take your seat. Salamat, Comsec. Ms. Sheila, napansin ko na nagsumpa kayo ulit, hindi na sana kailangan, no? Dahil nakapagsumpa na kayo noon. But you remain under oath, so that is fine. Alright, so magsisimula ako sa mga tanong kay Ms. Alice. So after months of evading the Senate, ngayon nandito ka na. Sumagot po kayo ng kompleto at makatotohanan sa aming komite. Dahil ang komite po namin, tinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at saka sa Senado. Naintindihan niyo po yon, Ms. Alice? Opo, Madam Chair. Alright. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court.
Kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may pruweba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po.